Meron daw siyang prenup para sa nalalapit niyang kasal. Meron silang pictorial. Siyempre gamitan natin ang number 2 na clipper guard sa gilid. And then nagsuggest ako sa kanya kung ano yung pwede sa kanyang buhok. At nag-research din siya sa social media ng gupit natin at pinakita niya sa akin bago kami nag-start. And then kailangan natin i-keep yung kunting volume ng kanyang buhok sa likod, hindi na natin masyadong ninipisan. Ganon din sa ibabaw, kailangan kapag nag-brush up siya, andun pa rin yung volume ng kanyang buhok. Pagkatapos natin gumamit ng number 2 na clipper guard, overcomb muna. Yung pag-overcomb, estimate lang, wag dapat mapataas para andun pa rin yung makapal tingnan sa may gawing likod niya. And then gamit tayo ng trimmer, gawa na agad tayo ng line. Gawa tayo ng pinakang magiging basehan natin sa patilya sa pag ninipis nito para maging taper. And then cut na rin natin yung likod. 1 week, kailangan nilang mag-prenup. So kapag katapos ng 1 week niyan, yung patilya niyan medyo tumutubo-tubo na. Kaya okay pa rin siyang tingnan kahit 1 week na yung lumipas. And then gamit tayo ng number 1 na clipper guard sa gilid. Unti-unti nating ninipisan yan. Napaka-importante na paggamit ng clipper guard lalo na sa ganitong gupit para hindi mapwersa yung biglang pagnipis. Ang gagawin natin gupit sa kanya, ready para sa kanyang pagpapakasal. Yun. Kaya kung ikaw ay kakasalin, magtanong ka sa yung barbero kung ano yung gupit na pwede sa'yo. 0.5 na clipper guard sa patilya, ganun pa rin, mas mababa yung paghagod. Para unti-unti, mas maganda yung naging resulta ng gupit natin ginagawa kapag hindi na pupwersa yung nipis. And then zero close, mas mababa, tansyado at focus sa mismong baseline. Yun. Ready na sa kanyang pictorial. Basahin muna bago ahitan. Nakikita na agad natin yung maayos na forma ng gilid kahit hindi pa naman natatapos. Yung ganitong gupit okay na okay ito. Kasi kahit 1 week na okay pa rin yung gilid niyan. Tutubo lang siya ng konti, maayos pa rin yung magiging forma ng kanyang buhok. Then tanggalin natin yung velcro pad sa kanyang buhok. Basahin natin ng konti para maputulan natin yung mahabang buhok at ma-textured natin yung dulo, mabawasan yung bigat. Hindi na natin kailangang masyadong putulan ito dahil baka mawala yung pinakang volume ng kanyang buhok lalo na sa parting likod dahil medyo flat ang kanyang likod. Kailangan ang resulta ng kanyang gupit ay babagay din sa shape ng kanyang mukha. Diba? Konting texture lang sa dulo, balansehin lang natin yung haba at yung kapal nito. Yo. Sa kahit anong pamamaraan, kailangan alam natin kung paano natin bibigyan ng tamang pagtansya yung pagputol sa ibabaw. Sa yung forma ng kanyang buhok kahit bumagsak, dapat maging maayos. Ayun, okay na. Bagsak ang kanyang buhok, medyo mahirap nating patayuin o i-volume ito. Pero andun pa rin yung maayos na resulta, ready na para sa kanyang nalalapit na kasal. Maraming salamat mga kabarberos.